Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. TSD. At napakaganda nga po ng topic natin. Yan ang mga patunay at ebidensya at resibo, mga kaltab, na totoo po yung mga ina-update natin. Bigla na naman pong itong pumutok at maraming komento na hindi nga po raw totoo yung mga sinasabi ko at pinapaliwanag. Sinasabi ng iba na nakalimutan lang daw po ni Mengay ipakita sa Sydney. Kumbaga sobrang busy daw po niya na hindi niya, nangyayari naman daw po yun, mga kalab. Medyo hindi ko alam kung sino yung nasa likod nito, pero ramdam natin na ito po ay, di po ba, sigalot sa mga taong bitter po sa atin. Malamang mga karamihan dito, mga main fanatics, army na taga ibang bansa o kaya ibang probinsya na hindi po binaha. Di po ba? Kasi may kanya-kanyang mga sinasabi, mga kaaldab. Pero okay lang naman. Kasi hindi naman po ito manggagaling sa akin. Hindi ko naman ito i-update kung wala rin naman pong tao ang makapagsasabi niyan. Kaya nga po malakas ang loob ko dahil binibigyan naman po tayo ng mga tip ng malalapit po kay Maine Fulkerson. Pero syempre wala naman pong pilitan. Lalo na nga po kapag ako nagpipigay ng update, kasi lahat po ng sabihin ko, magiging bitter lang ako sa mga taong affected. Di po ba? Pero mas marami ngayon ang sumasang-ayon. Mas marami ngayon ang natutuwa sa mga sinasabi ko. Mas yung iba nagsasabing dapat lang. Di po ba? Dapat lang naiwan po yung ganyang tao na kung saan ipinapahama ka, na kung saan sinasabihan ka ng ganito ganyan. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung opinion ng mga ilang netizen. Opinion at mga sinasabi po nila sa social media. Yun naman po yung importante. Di po ba? Yun naman po yung madalas kong sinasabi at madalas kong pinapaliwanag. Bagamat maraming mga kwento po ang naglalabasan, maraming mga sinasabi na akala mo totoo, akala mo ganito ganyan, pero hindi naman po talaga totoo. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Dito po sa ipapakita ko sa inyong photos, talagang mapapaisip po kayo. Kasi sabi nga po sa akin, bago pa raw po magsimula ang Eat Bulaga, hindi na nga po daw ito suot ni Mengay. At nung matapos nga po raw, nagpalit na lahat-lahat, hindi pa rin po daw pinapakita. Nagkaroon na ng mga signing, photo, di po ba, selfie-selfie, wala po. Yan ang nakakalungkot, mga kaaldab, wala po. Kaya dun sa mga taong kumbaga naiinis, galit na galit, okay lang po yan. Importante lang, kasi lagi kong sinasabi, lagi kong pinapaliwanag, may mga bagay-bagay na relax lang kayo, kampante lang kayo. Kasi hindi naman po natin po pwedeng ipilit yung mga bagay-bagay na alam po natin na maraming magre-react, maraming magkokomento. Kasi sabi nga po nila, pwede mong makalimutan yan 1-2 araw lang. Pero kung lumalagpas na, di po ba, at hindi na nakikita, mapapaisip ka. Wala naman po sigurong netizen ang hindi magre-react kapag ka nakita nila o yung tipong, "Oy Maine, hindi mo ata suot ang singsing. Uy Maine, bakit hindi mo ata suot o hindi mo pinapakita sa social media?" Siyempre maraming makakapansin yan. Lalo pa po ang laki ng bato nun, na pinagmamalaki po yun ni Congressman Arjo. At isa po raw yun sa babawiin nga po raw na kapag nagkabistuan na o yung masasabi natin nanalo. Dito naman po kasi ang pinapuputok ng pamilya Ibiang. Nililigtas na nga po raw ni Mengay yung sarili niya. Dahil alam niya na kapag natalo, o ang ibig kong sabihin, kapag uulitin ko lang po, mga kaaldab, for the record lang po. Sa dami po na ngayon na talagang umaayon at kumakampi sa issue kay Congressman Arjo, talagang napapahamak dito si Mengay. Gaya nga na sinabi ko, mga kaaldab, si Mengay yung gusto nilang magbayad ng kalahati
po ba? Kasi si Mengay din daw po yung maraming post, maraming travel, kung ikukumpara daw po kay Jella Ataide at sa pamilya Ataide. Sinasabi kasi ni Ibyang, galing niya daw, yung mga binili daw po niyang na yate, chopper, galing daw po yun sa pagiging artista niya. Lahat daw po ng kinita. At doon naman po sa mga bahay, kay congressman, hati-hati daw po sila. Ang pinaka-pinapuputok nila rito, yung mga naging travel, yung mga mahaling gamit ni Mengay, na kung saan nga po, talagang pinupost yung sing-sing, yung bag, tapos yung paglipad ni Mengay sa ibang bansa. Minsan, kasama nga po niya yung pamilya niya. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito, mga kaaldab, para lang po malinaw. Sinasabi ko lang po ito sa mga taong bitter na bitter po sa akin. Sa mga taong, kumbaga, nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Hindi po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay po na mapapaisip po talaga kayo. Di po ba? Ang problema lang po, mga kaaldab, sa dami ng mga taong dismayado sa mga nangyayari, sa dami ng mga taong naiinis, nagagalit, di po ba, kapag may mga usapin na, alam niyo na, di po ba, sa dami kasi ng mga sinasabi sa akin, sa dami kasi ng mga, kumbaga, komento nila na keso ganito, keso ganon. Di po ba? Kaya ang sabi sa inyo, real talk to, mga kaaldab, sa mga taong hindi po naniniwala, sa mga tao pong hanggang ngayon bulag at bingi sa katotohanan, sa mga taong pinipilit po nila yung gusto nila, yung tipong hindi ganito ganyan, wag po kayong padadala ron. Kasi sa akin naman po, mga kaaldab, lahat po ng mga sinasabi ko 101% updated po tayo. Ito yung pagkakaiba po kapag kay Mengay, kay Alden, kasi dito lang po ako nakapokus. Di po ba? Yung iba kasi nakikiramdam lang. Yung iba kasi tinitignan nila, ano lang po ba yung trending? Ano ba yung mga viral? Ano ba yung pinag-uusapan? Sino-sino nga po ba talaga yung mga nangyayari at nagaganap? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaaldab, relax lang po kayo. Hayaan nyo lang po sila. Tapos nagagalit sila, gumagamit daw po tayo ng mga video ng iba. Pero yung video natin, ginagamit nila. Nagre-react po ba ako? Nagsasalita po ba ako? Hindi po, kasi nga po mas updated tayo. Mas nauuna tayo, mas buo po yung kwento at istorya. Sila kung ano lang po may bibigay ng mga nababalitaan nila na ganito ganyan, i-edit lang naman po nila tapos sasabihin nila ganito. Pero tayo po yung nauna. Tayo po yung unang hindi po ba? Kasi ang daming Aldab Nation na po pwedeng mag-comment po sa atin. Maraming Aldab Nation ang tumututok at syempre nagbibigay ng update sa atin. Kasi totoo tayong Aldab Hindi tayo tulad ng iba na gagamitin lang o ginagamit lang yung Aldab pagka nagtitrending. Tapos kapag wala ng trending, hindi na pinag-uusapan, wala na. Hindi po ba? Andun na yung post na hayaan nyo na lang yan. Andun na yung post na ganito ganyan. Po ba? Kaya nga sabi sa inyo, ako relax lang. Ako kampante lang. Sa dami ngayon ng mga issue na ibinabato sa social media. Sa dami ng mga kumbaga paulit-ulit na pahayag ng iilang kritiko ng Aldab Nation. Tayo nakatayo pa rin. Tayo matatag pa rin. Tayo kalmado pa rin. Kaya dun sa mga taong naiinis, nabubwisit, okay lang po yan. Di po ba? Ang importante lang naman po, mga kaaldab, yung maging updated kayo. Di po ba? At lagi kong pinapaliwanag po, paulit-ulit sa channel ko, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong paniniwala. Na nire-respeto ko po yan at ginagalang. Kumbaga kung ano yung sa palagay nyong tama, kung sa palagay nyong okay, kung sa paglalagay nyong tayo mali ako, wala pong problema yan. Diba? Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po
sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.